Magandang umaga mga kapatid sa pananampalataya. Maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito na muli po akong makapagbahagi sa inyo ng mga salita na kapupulutan ng aral. Samahan niyo po ako sa aking ilang minutong talakayan at pagbulay-bulayan natin ang mga salita ng Diyos sa umagang ito. Ang aking pong topic para sa umagang ito ay ang mga paraan upang mapanatili ang isang relasyon malapit sa Diyos. O mga paraan upang mapanatili ang isang malapit na relasyon sa Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 8 po. At ito po ang sinasabi, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Bilang mga Kristiyano, sa pamamagitan lamang ng paglapit sa Diyos at pagkakaroon ng isang tunay na kikipag-ugnayan sa Kanya at saka natin mapapanatili ang isang normal na relasyon sa Diyos at matamo ang gawain ng banal na Espiritu. Katulad lang ito ng dalawang taong nakikipag-ugnayan sa bawat isa na mapapanatili lamang nila ang kanilang malapit na relasyon sa mahabang panahon sa pamamagitan ng pagiging bukas sa isa't isa. Madalas na nakikipag-usap kapag nahaharap sila sa mga issue at sa pamagitan ng pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Ngunit sa panahon na ito, na ang lahat ay napakabilis, ang sobrang daming trabaho, komplikadong mga relasyon, at masasamang kalakarang panlipunan ang humahatak sa atin at madalas na sumasakop sa ating panahon. Ang ating mga puso ay madaling magbagabag ng mga tao. Mga pangyayari at mga bagay sa sanlibutan at pinipigilan tayong mapanatili ang normal na relasyon sa Diyos. Ito ang nagdadala sa ating palayo sa Diyos. At kapag nahaharap tayo sa mga issue, nagiging mas mahirap para sa atin na mapanatag ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos, na lumapit sa Diyos at hanapin ang kaliwanagan at gabay ng banal na Espiritu. Kapag gumagawa tayo ng mga bagay, kadalasan ginagawa natin ito nang walang anumang tamang direksyon o layunin. Ang ating mga espiritu ay patuloy na nasa kalagayan ng kahungkagan at pagkabalisa. Kaya't paano natin tiyak na mapapanatili ang isang malapit na relasyon sa Diyos? Kailangan lang nating maunawaan ang mga paraan para ang ating relasyon sa Diyos ay siguradong mas magiging malapit o malapit. Una po ay manalangin sa Diyos ng may katapatan sa puso at hayaang makilusan ng banal na Espiritu. Pangalawa po, kapag nagbabasa ng mga salita ng Diyos, pagnilayan mo ang mga ito sa iyong puso at mauunawaan mo ang kanilang tunay na kahulugan. At ang pangatlo naman, hanapin ang katotohanan at isabuhay ang mga salita ng Diyos sa lahat ng bagay.
At ang panghuli, lumapit sa Diyos at araw-araw na magmuni-muni sa sarili at panatilihin ang iyong malapit na relasyon sa Diyos. Yung mga nabanggit po na puntos ay kailangan po nating isabuhay nang ganun po ay hindi tayo maligaw sa ating pang-araw-araw na relasyon sa Diyos. At ang akin pong ibabahagi sa aking pagtatapos ay magmumula sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 8. At ito po naman ang sinasabi. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga susumpong. Magsikatok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Amen. Nasa panahon ng prayer time para sa ating morning devotion sa umagang ito. Tayo ay dumulog sa presensya ng Panginoon, tayo ay manalangin. Banal at mapagpalang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito dahil napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Binangon mo kami sa aming mga higaan upang muling katagpuin ka sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong anak na naging instrumento ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay at patuloy mo po siyang pagpalain, bigyan ng maayos at magandang kalusugan at patuloy na i-bless din ang kanyang buong sambahayan. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy kang nangungusap sa amin, nagbibigay ng mga panibagong insight, na mga word of encouragement, na mga word of wisdom na pinagkakaloob ng iyong mga anak sa pamamagitan ng morning devotion na ito na aming napakikinggan. Patuloy niyo pong pagpalain ang Crossroad United Methodist Church family na nagse-celebrate ng kanyang ika-85 founding anniversary, sa lahat ng kanyang mga activities, sa lahat ng kanyang mga gagawin, sa lahat ng kanyang mga misyon, Panginoon, ay patuloy pong ikaw ang manguna, ikaw ang madama ng lahat ng bumubuo nito. Thank you rin po sa lahat ng iyong mga anak na patuloy na nakikinig, nanonood sa umagang ito. Bawat isa sa kanila na nakatapat sa kanilang cellphone, sa kanilang mga laptop, ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso, ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Marami lang iba sa kanila ay humihingi ng maayos at magandang kalusugan. Patuloy niyo po silang bigyan ng magandang kalusugan, alisin ang anumang uri ng karamdaman upang patuloy nilang madama yung iyong presensya sa kanilang mga buhay. Yung iyong mga anak na papasok sa tanggapan, sa opisina, sa paaralan na kanilang kinabibilangan. Samahan niyo po sila, makarating sila ng safe at ligtas at maging fruitful ang kanilang maghapon, dakilang Diyos. Salamat po, dakilang Diyos, dahil pagka minsan nakakaranas na po kami ng pag-ulan na nagdudulot ng malamig na panahon sa bawat isa sa amin. Pero po, pinagpipray din namin sa iyo yung mga mabababang lugar, katulad sa Cebu, sa part ng Bisaya na nakakaranas ng pagbaha. Tulungan niyo po sila doon, Panginoon, at tawa ay ingatan at ilayo sa anumang matitinding mga pagguho ng lupa upang hindi po sila mapahamak sa kanilang mga tahanan. Marami pong salamat. Samahan niyo kami sa buong maghapon. Huwag niyo po kaming pababayaan. Huwag niyo po kaming iiwan. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang kabuuan ng araw na ito. Nawa maging successful ito. Nawa maging mapagpala ito sa bawat isa sa amin. Thank you po, Lord Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para sa araw na ito. Patuloy po tayong magtiwala, manampalataya, at kumilala sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Lagi nating tatandaan
ng Diyos ay mabuti noon, ngayon at sa hinaharap. Mula po dito sa Church ng Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. God bless everyone. Paalam.